Always. Nanata, oh. Wow. Ganda. Huli ka. Ang kaganda nga naman talaga, oy. Buyan. At yun ang bundok na aming aakyatin ngayong hapon na matatanaw mula dito sa kabahayan sa baba. Ako ay sobrang namangha dahil hindi ko akalain na ganun pala talaga kaganda ang view sa taas. At ang isa sa aming inaalala ngayon ay ang ulan kasi may kasama kaming bata. So maganda kasi talaga sana kung umaga kami umakyat. Pero kasi kami ay nagsimba pa nitong umaga kaya mahigit isang oras lamang talaga yung aming preparation. Kaya marami pa kaming nakalimutan. Isa na yung stand ng aming cellphone. So, kanina lamang umakyat muna si Mr. dun sa bukid para kunin yung aming tent. At pagkatapos nun, nakalimutan na naman yung stand ng aming cellphone. At ang aming problema ngayon kasi wala kaming kasabay na aakyat. Hindi kasi namin po pwedeng iwanan itong aming anak kasi walang mag-aalaga sa kanya. So, iniisip namin na magpapakarga talaga siya sa kalagitnaan ng daan. At yung aming dapat kasabay ay nauna na sila sa taas at wala kaming makontak sa kanila dahil lowbat na ang kanilang mga cellphone. At sa pagsimula naming pag-akyat ay nakasalubong na namin ang dalawang to. So ito na yung mga pinsan ni Mr. na dapat kasabay namin. So ang akala nila hindi kami matutuloy. So buti na lamang bumalik itong isa. Tapos yung isa naman bumaba na muna para mag-charge daw muna siya ng cellphone. At napanatag yung loob ko kasi may katulong kaming magbitbit ng aming gamit. Kasi medyo mabigat din yung dala ni Mr. kasi meron niyang bigas, may broiler na aming baon, kumot, unan at kung ano-ano pa. So, nauna na siyang umakyat. So, yan naman kasi sila dito ay mabilis maglakad yung mga yan dahil sanay na sila sa akyatan. At dumaan muna kami dito sa kubo ng pinsan niya para mag-igib kami ng tubig na aming babaunin sa daan. At manguha na rin itong talbos ng sayote na aming ihahalo sa aming mga lutuin sa taas. Mula dito sa kubo at sa palayan nila ay tanaw mo rin dito ang bundok kaya maganda rin ang view dito. So minsan na rin kaming gumawa ng content dito. At pasado 3:00, simulan na namin ang paglalakad. Time check. 3:25. Madilim na yung paligid. Pagdating sa kalagitnaan ay lumiwanag. So akala ko talaga tuloy-tuloy na dumilim hanggang sa aming pagdating sa taas. So yun pala, sa baba kasi nakaharang yung mga kahoy kaya madilim sa daanan. Wow, bundok. Kalahati pa lang to.
Kain na. Ka. Bawat ako. Na, ah. Orwe. Nanay oh. Wow. Tak. Ganda. Nakuli ka. Na, ang kaganda nga naman talaga, oy. Tubuyan. Paglawan. Ano natin? Ang masasabi ko lamang talaga, ang ganda. Ang ganda ng likha ng Panginoon. Oh, swimming. Yan sa umali.
putulin na natin yung katahimikan, no? So, unang-una, laking panghihinayang namin na kulang yung aming mga dalang pagkain dito sa taas. So, katulad nitong manok, isang piraso lang. So, ito ay gagawin naming barbecue. So, kulang siya. Tapos, hindi man lang kami nakapag-bake ng tinapay, no? Maganda sana kung nagluto kami ng pandesal, no? Kung marami-rami, hanggang bukas pa sana yun. So, ang meron lamang kasi dito ay kape lang, no? Yung pwede mong maging inom-inumin habang tanaw mo yung magandang tanawin. So, maganda sana kung meron man lang tinapay. Meron kaming baong biskwit. So, yun lamang yung binigay namin sa mga bata. At sinubukan namin na tawagan yung pinsan niya na bumaba. Pero aakyat ulit yun. Pero nung malaman namin paakyat na pala siya dito kasi magpapakuha sana kami ng flour para makagawa man lang ng pancake. Kaso huli na nung kami ay tumawag. Kaya tiis-tiis na lamang kung anong bit-bit naming pagkain. At bago pa man dumilim ay nakaakyat na ulit yung pinsan niya. At kami ay maglalatag na ng aming tent at buti na lamang merong tabla para paprotekta sa lamig at para hindi rin na mabasa kung in case man na umulan. Laking pasalamat talaga namin na hindi umulan. Pinagdasal talaga namin bago kami umalis ng bahay na nawa bigyan kami ng magandang panahon dahil kasama namin yung aming anak na maglalakad. At hanggang dito sa taas, no, wala pa namang ulan, wala pa ring ambon. At kaya malaya kaming nakakapag-tambay-tambay dyan sa labas, no? Malaya kaming nasilayan namin ng magandang paligid. Kasi kung umulan at may fog na, wala na kaming makikita. At malamang nagsiksika na kami dito sa loob ng kubo. At bukod sa barbecue, so meron pang idinagdag na ulam dito sa loob kasi baka hindi magkasya. At kung may umakyat man mamayang gabi, so at least meron pang maipaulam. So itong aming tent, matagal na ito naming nabili. So 2019 pa. Kaya yung pinakatakip nito, malapit-lapit nang masira. So nag-uumpisa na siyang magbalat. Kasi bihira lamang siyang magamit. At sana lamang no ay wag lumakas ang ulan kasi kapag malakas ay sigurado talagang tatago sa loob. Kasi may ulan dito na tumatagal lamang ng 1 hour pero parang bagyo, malakas. So wala kami masiksikan sa kubo dahil marami na rin sila doon sa loob.
At naluto na itong aming ulam. Kailangan na namin kumain ng maaga dahil unang-una naririnig na namin yung ulan doon sa baba. No, at pangalawa yung aming ilaw, no. So baka magkaubusan ng battery. So wala kaming gamitin. Kaya kailangan na maaga kaming matapos kumain. Wow! Inugan. Tanugan. At nung gabi, nung patulog na kami, may mga narinig akong dumating. So ito pala yun sila. So akala ko ito yung mga taga-ibang barangay. So hindi pala, mga taga rito lamang din sa amin na kamag-anak din ng asawa ko. So wala naman silang dalang tent. Kaya nagtiis talaga sila dyan sa labas na tulog na walang bubong. So yung tolda, ginawa na lamang nilang pangsapin, no, at nagdikit-dikit na lang kasi sa sobrang lamig. So kami nga na nasa loob ng tent, malamig nga, ano pa kaya sila sa labas. Ito yung aming agahan. So, yung pako wala nang kulo-kulo, no? Diretso lamang lagay dyan sa mainit na sabaw. So, ito ay manok na bit-bit din nila kagabi. So, yung mga yan, ilang beses na yan silang paulit-ulit dito sa bundok na to. So, yung mga kababaihan dyan, pangalawa yata nilang akyat dito. Pero itong mga kalalakihan ay ilang beses na yan sila dito magpa-balik-balik sa pag-akyat. So, ginagawa kasi nilang tambayan dito sa taas. Ang mga to ay may balak puntahan yung waterfalls doon sa baba. Kaya maaga na rin silang nagsipag-agahan. Kasi mga tanghali, bababa na rin kaming lahat. Pero ako ay parang wala na akong balak sumama dahil narinig ko na malayo daw. Talagang isang straight lang na pababa, no? Walang paakyat, kaya ang problema niyan pabalik, puro paakyat lahat yan. Kaya itong mga to, mga bata-bata pa yan sila, kaya madali lang para sa kanila yung mag-akyat baba dyan. So baka si Mr. lamang ang sasama sa kanila sa baba, so maiiwan kami ng anak ko dito.
Pogi ko nang wati. At pagdating nila dito sa baba, trip lang ng mga to na gusto daw nilang magpa-video na sumayaw dyan sa puno ng kahoy na natumba. So pinagkatuwaan lamang yan nila. Go! At buti na lamang talaga hindi ako sumama kasi yung daan hindi nga nahawanan. Ang mga yun ay nag-e-enjoy pa sa swimming at ayaw pa nilang umuwi dahil meron pala silang baon. So doon na sila manananghalian. Kaya kami ay nauna nang bumaba at dahil hindi naman kami nakasama ng anak ko doon, kaya dito na lamang siya nag-enjoy sa sapang madadaanan papunta doon sa aming kubo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Native Kalinga.